Kung ating mga kamay, hallelujah. O dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal naming Panginoong Hesus, sa oras na itong mahal na Panginoon, sa pangunat dalangin ng iyong hinirang, huling propeta sa lahat ng mga bansa, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeda, sa akin po mahal na pagdadala ng banal mensahe, ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan at maglangis, haleluya. Buksan mo, mahal na Panginoon, paunawa ang bawat isa, mahal na Panginoon, mga kapatiran, haleluya, na nakikiisa sa mga gawain ito, mahal na Panginoon. Hipuin mo, Diyos, ang kanilang mga puso, ipaunawa mo sa kanilang ibang kaligtasan, lalo sa mga baguhan, mahal na Panginoon. Sa ganang aking po magagawa, sa dakilang sa aking sinasaway, anumang gawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at pagkakaya sa aming kaligatan. In Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos, minamahal. Unang-una, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved Honorable Evangelist Pastor Estrada Almeda, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako din po ay nagpapaabot ng pagbati sa lahat ng mga anak ng ating kagalang-galang at pinamahal pastor, sa kanyang buong pamilya, the beloved children, children-in-law, grandchildren and great-grandchildren. Sa inyong lahat, minamahal mga kapatiran, na nakikisa po sa gawain ito, dyan po sa dako po ng Doha, Qatar, dyan sa Taiwan, dyan sa Milan, Italy, sa London, dito sa Pilipinas, Central Church, my beloved co-preacher, sa lahat ng mga kapatiran, minamahal na nakikisa sa panagawa ito sa ating pong global Zoom online Bible study. Gabi dito sa Pilipinas, dyan siguro sa dako po ng Middle East ay hapon pa, minamahal. No? Sa iba namang ay umaga na siguro sa kanila, minamahal. So, buksan po natin ang ating po mga Biblia dito po sa Juan Kapitulo 17, versikulo 18. Sa Tagalog at English, minamahal, pakibasa. John chapter 17, verse 18. From the book of John, chapter 17, verse 18. Amen. 18. Praise the Lord. As thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world. Amen. Praise the Lord. Tagalog. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanatang 17, ang talata 18. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanlibutan, sila'y gayon ding sinugo ko sa sanlibutan. Amen. Amen. Pakibasa din po ang Acts chapter 20, verse 24. Sunod-sunod na po yan, English at Katagalog. Acts chapter 20, verse 24. Amen. Praise the Lord. From the book of Acts, chapter 20, verse and praise the Lord. From the book of Acts, chapter 20, verse 24. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry of which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of grace of God. Dito sa Aklat ng mga Gawa, Kabanatang 20, ang talata 24. Datapwat hindi ko minahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatutuo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon, mahal. Hallelujah.
Salamat sa Malapinon sa mga versikulo dati po. Binasa minamahal sa John chapter 17 verse 18 at saka 24. It is about our mission. In the same way that you gave me a mission in the world, I gave them a mission in the world also. So the most important thing is that I complete my mission, the work that the Lord Jesus gave me according to Acts chapter 20 verse 24, minamahal. So mayroon pala tayong mission. So po ang katulad sa ating mahal na Panginoon nung siya po ay nagkatawang tao, siya po ay may mission. So ganon din tayo minamahal. Ganon din ang mga unang mga Kristiyano. So sa panahon ng pandemic, panahon ng itong ating pong naranasan ngayon, hindi po yan ang naging dahilan na ang ating pong mission ay mapuspon, mahinto, kundi ito na po yung pagkakataon. Minamahal. No, ito po yung pagkakataon. Ibig sabihin, dublihin natin. Kasi ang mundo ngayon ay hindi na po nila alam kung ano ang kanilang gagawin, minamahal, no? Kasi nandyan na yung balot na sa takot ang mga tao. Hindi lang po yung mga unbelievers, napapansin din po natin, minamahal, pagka kulang ka talaga ng prayer, kulang ka rin ng pagbabasa ng salita ng Diyos, ay maramdaman mo yung takot. Yung iba, binabantayan po nila yung anong alert level na, no? Ilan na nahawaan, ilan yung naka-recover, ilan po yung namamatay. Pero sa ating po mga naglilingkod sa Diyos na mayroon po tayong misyon, minamahal, hindi po natin trabaho yan. Trabaho siguro ng mga medical doctors yan, ng mga frontliners na sinasabi. Pero sa atin naman, minamahal, iba po yung ating focus. Ang ating pong focus ay ilan na po yung nabautismuhan, ilan na po yung ating nabahagian ng salita ng Diyos. Ilan po yung tumanggap, ilan po yung ayaw tumanggap, parang ganon din minamahal. So tinapatan po natin yung gawa ng kaaway. Kasi talaga namang gawa ng kaaway yan, minamahal yung pandemic na yan. No? Hindi po natin nakikita yung mga virus na yan. At hindi pa nga dumarating virus, mayroon na silang mga predictions na mas matindi pa daw sa Delta, mas matindi pa daw sa Omicron, mas matindi pa daw sa original na virus tumama nung last year. So, ganun po yung kanilang predictions according to science. Sa atin naman ay ang atin naman ay according to our faith, according to the Word of God, minamahal. So, habang nandito tayo sa pandemic, habang nandito tayo minamahal nakaranas ng mga pagsubok na to, ay huwag po nating kalimutan ang mahal na Pinoon ay kasama natin. God is at work in the world, no? Hindi po natin pwedeng sabihin na nasaan ba ang Diyos? Sa mga atheist siguro, sa mga agnostic, yung mga taong nagdududa sa presensya o existence ng mahal na Pinoon, siguro panahon na nilang lalong i-persecute yung mga naniniwala sa Diyos. At ito naman yung panahon na ating pong patunayan sa kanila na mayroong Diyos na buhay. So, habang nandyan yung mga problema, katakot-takot ng mga pagsubok minimal, ang ating pong alalahanin palagi ay ang ating mahal na Pinoon ay kasama natin. God is at work in the world and He wants you to join Him. Gusto ng mahal na Pinoon na sasama ka sa kanyang gawa. Mahal. Yan na nga, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay paglilingkod ng Diyos sa tao. No? This is His ministry. At ang mahal na Pinoon ay gumamit siya ng tao. Unang-una ang ating kagalang-galang at minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeida. Actually, minamahal po ay malapit na po na mag-celebrate ng ika-47th year. Simula nung ito po ay na-registered sa gobyerno, sa commission, that was February 14, 1975. Coming February 14 ay
Mag 47th year na tayo, minamahal. Pero bago pa officially registered, ay nangangaral ng ating mahal na pastor. No? Kailangan naman talagang irehistro, minamahal, kasi ayan naman ang batas ng tao na para legal yung ating pong gagawin. So, 47th year na po, minamahal. 47th year. So, alalahanin po natin, every 40 years, yung number po na yan ay significant po yan. 40 years, significant po yan. Dahil ang mga Israelites, nung sila po umalis sa Egypt, pumunta sa lupang pangako, ay it takes 40 years. And then yung sila po ay umikot doon sa Jericho, di ba? It takes 7 days, no? 7 days. Malalim po yung mga kahulugan, pero ang ating pong binabanggit doon yung mga significant numbers. 40 years, tapos tayo po ay lampas na po sa 40 years. 7 years, more than 40 years. So 47 years na po tayo. So ano po ang gagawin ng mahal na Panginoon sa ministeryo ito? Minamahal. Nung pumasok ang ating kagalang-galat, minamahal na Pastor Willie Sermeda sa kampo ng Abu Sayyaf, that was year 2000. After noon, minamahal, pagkatapos noon, tahimik ang gawain ng mahal na Panginoon. At hindi na po nababanggit. No? Hindi na nababanggit. Mababanggit man yung hostage crisis na yon, pero ang gawain ng mahal na Panginoon parang iniiwasan nilang banggitin. No? Kasi napaso na sila. Fake news sila nung kasagsagan ng peace mission. Marami po mga sinasabi na ang ating kagalang-galang ng pastor ay pinugutan ng ulo, minasakir ng mga prayer warriors, and yung mga lahat na balita, tinatawag po yan sa ating kapanahonan fake news. No? Hindi po sila. So, nandiyan siguro yung takot nila na galawin ang gawain ng mahal na Panginoon. Parang katulad minamahal nung kapanahunan na nandoon na sa Jericho, nandoon na sa Kanaan ang mga anak ng Diyos, ay tahimik sila. No? Tahimik. Pinapanood lang sila ng mga sundalo. Bakit nandoon lang sila, nagka-camp, tapos bigla silang umikot, walang sinasabi. Ikot lang sila ng ikot. Pangalawang araw, hindi nang ginawa, wala silang sinasabi. Ikot lang. Wala silang hindi sila gumawa ng ingay. Pero yung 7 days, sila po ay sabi pag ikot nila, gumawa po sila at bumagsak yung pader ng Jericho. So, siguro pag dating ng panahon na mag-ingay na naman ang Jesus Miracle Crusade at mapansin na naman nila ito, minamahal, yan na siguro yung pagbagsak ng pader ng kaaway. Yung po yung pader na yon ang nagiging hadlang na hindi po tayo maka full blast sa ating pong mga crusades. Isa na rin yung itong pandemic na ito, minamahal, no? Mayroon po mga restrictions, mayroon po yung mga alert level na pwede, mayroong hindi pwede. Pero hindi po tayo pwedeng maparalyze sa mga ganon, minamahal. Kasi kasama natin ang malapi noon. So, ito po ay assignment natin. No? This assignment is called our mission. So, God wants you to have both a ministry in the body of Christ and a mission in the world. So, ito po yung ating pong mission. So, ako ng Qatar, diyan sa Milan, sa London, diyan sa Europe, no? Dito sa Asia, no? Sa Amerika, sa Australia, kung saan makindako, minamahal. Nandiyan kayo, yung trabaho nyo, parang matawag natin, secondary lang po yan. Mayroon talaga kayong mission yan. Mayroon pong mission. So, basahin po natin ang Colossus Kapitulo 1, versikulo 25. Colossians chapter 1, verse 25. From the book of Colossians, chapter 1, verses 25. Verse 25. Amen. Whereof I am made a minister according to the dispensation of God, which is given to me for you, to fulfill
the Word of God. Ito sa Sulat ng Apostol Paulo sa Kabanatang 1, talata 25, na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang maihayag ang salita ng Diyos. Amen. Amen. So, upang maihayag ang salita ng Diyos. So, your ministry is your service to believers and your mission is your service to unbelievers. So, tayo po ay naglilingkod sa mga believers. That's our ministry. And ang atin namang mission is to, yung mission natin is our service to unbelievers. So, yun, may mga Bible study tayo sa mga lugar na hindi pa po natin mga no? Dito naman sa dako po ng Cagayan Valley, particularly dito sa Isabela, minamahal, talagang makakita natin na lahat ay plano ng mahal ng Panginoon. So, siguro na kung nasubaybayan niyo yung mga post natin through the leading prayer sa Bible Pastor, yung 50 years na hawak ng mga teroristang grupo na CPP, NDF-PA, yung Sinundungan Valley. No? 50 years na hawak nila yan. Hindi po talaga mabawi-bawi ng mga sundalo yan. Kahit ilang batalyon, binumba na po yan. Binumba na po na nila. Nung binumba yung Marag, Paco Valley, yung tatlong malalaking kampo na yan, yung Sinundungan Valley, yan lang po yung pinagtatakahan nila. Dahil hindi talaga nila ma-take over yan. Hindi lang, kahit doon pa sila magkampo, talagang napakahirap. Yung maraming yungib doon, parang mga katedral sa ilalim ng mga kabundukan, which is panahon pa siguro ng Hapon kasi mayroon daw mga katri, yung parang mga biddings sa loob ng mga bato na pinorma na parang tulugan, and then kayang mag-accommodate na kahit 1,000 tao doon sa loob, pero hindi po mahanap-hanap ng mga sundalo yan. Kung mahanap man nila, hanggang first chamber lang sila, 15 chambers yun. 15 chambers. So, mapasok sa lang pangalawa, paano kung nandoon nakatago sa pangatlong chambers? So, hindi talaga nila mahanap. So, hindi nila ma-take over. Pero nung pinasok nag-mission po tayo doon, pinasok ng Jesus Miracle Crusade, binautismuhan yung mga tao doon. Ngayon po, minamahal, tandim po na yun ng 17th IB. Bago yan, nag-Bible study muna tayo sa mga sundalo. Tanggap muna natin sa Malapino ang batalyon commander, yung lahat ng mga company commander, at sama-sama po tayong nag-mission doon. At kahabagan ng Malapino last January 3, nagdaos po tayo ng napakalaking krusada doon. Bagamat may mga hadlang, yung target naming barangay na maganda sana yung transportation kasi simentado na, hindi katulad dati. Tumanggi yung kapitan dahil may mga protocols pa, kailangan magpaalam pa sa mayor. So sabi ko, kung hindi nyo tanggapin na doon kami sa kabilang baryo. Yung kabilang baryo na yun, lalakarin pa ng 4 hours dahil napakaputik, hindi kaya ng sasakyan. Doon sana kami sa nakasemento na, pero hindi yun ang mission ng Malapino. Doon kami dinala sa kasunod na baryo na kailangan naming maglakad 3 to 4 hours. Bit-bit yung mga gamit, bit-bit yung dala-dala naming pagkain, drum set, speakers, lahat-lahat na yan minamahal. So, talagang pag ang mahal na Pino ng magplano, perfect. Pagdating namin doon, walang hadlang, approve lahat, sumunod yung unang barangay, yung pangatlong barangay, join din. Talagang napakalaking krusada, pero gabi. 20 na sundalo lang po yung available doon na nakaikot. Dumalo pa yung iba. Pero napakaraming armado nakapaligid. Nakatingin lang sa amin. Yung mga tao doon, mga supporters. Pero nung tumanggap sa Malapino, nagyakan sila. Kinabukasan, tinuro na nila kung nasaan nakatago yung imbakan ng bigas ng mga NPA. January 4. Pagka January 8, tinuro yung imbakan ng armas.
pagka January 14, tinuro na naman yung imbakan din ng armas at pagkain. Ayun, totally recovered na nila yung lugar. Nagsisuko yung mga NPA kasi wala na silang makain, nagutom na sila, wala na silang armas. So, yung makita natin, minamahal, na ang mahal na Pinoon talaga kasama natin. Ang ating misyon ay tuloy-tuloy yan, no? So, yan po yung ang ating buhay sa mundo. To share the gospel. So, itong pandemic na to, challenge to eh. Dito tayo nililiglig. Dito din tayo pinapatibay, minamahal. Dito tayo pinapatibay ng mahal na Pinoon. Sabi ng John chapter 20 verse 21, natin pong basahin. 20:21 ng John. Amen. Praise the Lord. From the Gospel according to St. John, chapter 20, verse 21. Then said Jesus to them, Peace be unto you, as my Father had sent me, even so sent I you. Dito sa Ebanghelyo, ayon kay San Juan, Kabanatang 20, talata 21. Sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumasa inyo, kung paanong magkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. Amen. Amen. So, ganon din tayo, So, tinatawag nga tayong followers of Christ. So, sinusugo tayo ng mahal ng Panginoon. No? Katulad nung patutuo dyan sa Qatar. No? Imagine, pinuntahan na sila ng mga mutawa, yung mga matatasang ranggo, minamahal. Dahil siguro, according to their intelligence, na mayroon talagang pagtitipon sa lugar na yon. Pero nakita lang yung logo ng Jesus Miracle Crusade, ay nagsiatrasan sila lahat. Ibig sabihin, kilala na nila ang gawain ng mahal na Panginoon. So, talagang pinagpala tayo, minamahal. Bunga yan ng prayer and fasting natin, mahal na pastor. Dahil nung pumasok ang ating kagalang-galang at minamahal na pastor sa kampo ng Abu Sayyaf, pinahintulot ng mahal na Pinoon na magtagal ang ating mahal na pastor doon ng 3 months. Kasi kung 3 days, baka sasabihin ng mga critics, yung mga walang ginawa kundi mamuna, baka sabihin nila na baka umikot lang. Oo, nagpa-picture lang doon sa may talahiban, tapos sabihin nakapasok sa kampo ng Abu Sayyaf. So, talaga namang ang mahal na Pinoon, pag siyang nagplano, dumating talaga yung punto na ang mga hindi naman natin sila kaaway, pero ang turing sa atin ay kaaway tayo, ay nagtatawanan sila. No? Sabi nila, wala na. Imposible nang makalabas buhay. O kumbaga sila ay may contact din siguro. Mayroon silang mga contact na talagang may planong masama. No? Sabi nga ni Commander Robot, ano bang kasalanan nyo? Ano bang kasalanan ninyo o yung inyong pastor sa mga reliyon? Dahil mayroon daw nag-offer sa kanila na wag nang palabasin buhay at tatanggap sila ng malaking halaga. Milyon po yung ibabayad. Pero sabi nila, napatayin ang tunay na mga lingkod ng Diyos. So, galing mismo sa bibig ng mga tao na hindi naniniwala sa ating Diyos, minamahal. No? Ang pagkakilala lang kasi nila kay Kristo ay isang tao, isang propeta lang. Pero, sa tagal nilang pagsusubaybay sa ating mga pastor, tangkang patayin, ilang beses kang binaril na hindi pumutok yung kanilang mga armas. Sa 3 buwan na hindi kumakain na buhay. Sabi nga ni Robot hindi kami kumakain sa panahon ng Ramadan, 1 buwan, sa araw. Kahit tubig, hindi kami, kahit laway nga, hindi na nilulunok yan. Oh, magagalit sila pag makakita sila ng may umiinom ng tubig kasi tokso sa kanila. Pero sa gabi, kumakain sila. Halos buong gabi nagkakainan sila. Pero ang mga pastor, nakita talaga nila araw at gabi. Yun ang pinaka-testing sa amin. Hindi ko matatawag na parusa yon. All things work together for good. So, pinaka-testing sa amin na hindi kami pinakain ng 7 days
day and night without water and food. Kasi sa fasting sa mga Muslim, hindi po fasting yung umiinom ng tubig sa kanila. Ang fasting mga Muslim ay wala talagang tubig yan. Kahit paglunok lang laway, hindi nila ginagawa. No? So, imagine ginawa nila sa amin 7 days, day and night. Binantayan talaga. After 7 days, anong sabi nila? Talagang totoo kayong lingkod ng Diyos. 3 days pa lang, pag kami ang gagawa ng ganyan, patay na kami. Oh. Tapos, kung tapang naman ang pag-usapan, mas matapang pa kayo sa amin. Dahil matapang lang kami, dahil mayroon kaming mga armas. Pagtanggalin na itong mga armas sa aming katawan, wala na kaming tapang. Oh. Pero kayo, dahil lang sa libro na yan, sa Bible na yan, yan lang ang pinaka-armas lang, tapang-tapang nyo. Kasi wala silang nakita sa amin na nanginginig kami sa takot. Nakita sa amin na kami ay malungkot. Kahit tinutul, pilit na pinapatulog, inututok sa noo yung baril para sabi ni Mal Pastor, walang titigil. Magpuri tayo. Puri. Imaginin mo namang alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Alas 6 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. O alas 8 pa lang, alas 9, magrereklamo na sila dahil gusto na nilang matulog. Aabot pa ng alas 12 yun. Araw-araw po namin ginagawa yun, minamahal. So itong pandemic na to, para sa amin, na nakaranas ng mas extreme na naranasan, wala itong pandemic, minamahal. O wala talaga. Dito sa Kawayan, tuloy-tuloy yung mga krusada. Last December, we conducted 8 crusades. Daily po yon, daily. Labas kami sa mga checkpoints. Pagsalang doon, pinapara kami. Tapos pakilala, Jesus Miracle Crusade. Pag go, na 5 sasakyan sa likod, kasama ko yan. Wala nang, hindi na sila sinisita. Talagang siksikan. Daming mga karga, minamahal. So, ako lang ang inaprobahan, yung sakay ko na Innova, ituturo ko na yung Vista, yung mga sakay na mga instrument sa likod, o yung 3, yung 4 na kasunod, kasama namin yan. O go lahat. Walang nakakapigil. Dahil ito po ay mission natin, kasama natin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Luke chapter 2 verse 49, basahin po natin sa Lucas 2:49. From the Gospel according to St. Luke, chapter 2, verses 49. Amen. Praise the Lord. And he said unto them, how is it that ye wish you not that I must about my Father's business? Dito sa Ebanghelyo, ayon kay San Lucas, Kabanatang 2, ang talata 49. At sinabi niya sa kanila, bakit ninyo ako hinahanap? Di baga talastas ninyo na dapat akong maglumagak sa bahay ng aking ama? Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So, it must be about my Father's business. So, yan po yung yung kanyang misyon, minamahal. Din, ang ating pong mission is business. Ang ama po natin, ating mahal na Panginoon. So, ano man yung minamahal ay utos sa atin ng mahal na Panginoon. So, ano po yung, gaano po ka-importante? The importance of our hallelujah. So, fulfilling our life mission on earth is an essential part of living for God's glory. So the Bible gives several reasons why your mission is so important. So fulfilling your life mission on earth is an essential part of living for God's glory. Essential. Ibig sabihin ng essential, napaka-importante, no? Kung tayo po'y lalabas sa bahay, sasabihin, essential ba yung purpose niyan? Kasi pag hindi essential, hindi ka pinapalabas. O bibili ka ng pagkain, bibili ka ng, magbayad ka ng kuryente, lahat-lahat, tubig, essential yan sa kanila. No? So, lalo na yung tayo po ay nangangaral ng Ebanghelyo,
Essential po yan, minamahal. So sabi nga, essential part of living for God's glory. So hindi pwedeng hadlangan. Hindi pwedeng, wag muna ngayon. No, hindi po pwedeng ganon, minamahal. Atin po mga kapatid, nakaranas po ng ganon. Sila po pinapara sa mga checkpoint dahil wala silang vaccine card, wala silang dala kahit ano. So, ang ginawa lang po nila naman, nagpakita ng leaflets. Tita, punta kami, magsamba kami. Oh, sige, wala problema. Itong ating Bible study sa Nueva Vizcaya, yung nag-alert level 4 na naman, talagang stricto, pinara lahat. Pinara yung galing sa Bible study, madaling araw na silang, mga hating gabi na, madaling araw na. Pinakita lang po yung sulat. Exemption letter. Sabi ng mga pulis, sana mayroon din kaming ganito. Sana mayroon kaming ganito, yung exemption letter. So, pinalagpas sila, minamahal. Kapatiran from Manila, wala siyang vaccine card. Leaflets lang yung dala niya. Tapos binigay sa pulis, yung mga pasahero, iniisa-isa. Binigay niya yung leaflets. Sabi ng pulis, ay palagi dumadaan dito yan. Palagi dumadaan yung service nyo dito. So, exempted siya. So, ibig sabihin, minamahal, wala talagang makakapigil. It is our Father's business yung ginagawa natin. Talagang tuloy-tuloy ang ating pong pangangaral ng salita ng Diyos. So, our mission is a continuation of Jesus' mission on earth. So tayo po ang continuation. No? Pag sinabing continuation, walang kaibahan yon. Nung nangaral ang ating mahal na Pinoon, ay nakita ng mga tao yung mga signs, wonders, and miracles. Ganon din tayo, minamahal. Walang kaibahan. Ganon pa rin ang nangyayari. Signs, wonders, and miracles. So, pinakita ng mahal na Pinoon na talagang magtiwala tayo sa mahal na Panginoon. Mayroon namang hindi natin mababantayan dahil natakot. No, dalawa na po tayo, dalawa pong kapatiran na hindi naman nagpaalam sa amin, hindi nagpa-counsel, hindi na siya makapagtinda ng gulay sa San Mariano, nagpo-vaccine siya, nagpaturok ng bakuna. Tapos bigla lang siya ng hina, nahihilo. So nung dumalo siya lingguhan, first dose lang yun. Nung dumalo siya, tamang-tama nakaupo doon sa upuan, biglang natumba. So para hindi naman tayo sisihin ng mga loved ones, dinala namin sa ospital, did on arrival, sabi ng doktor, heart attack. Nung tinanong yung mga anak, mga unbelievers na pumunta sa ospital, anong nangyari sa nanay nila, sabi niya, bago lang nabakunahan yan, Dok, first dose. So sabi ng doktor, bakit niyo pinabakunahan? Bawal ang bakuna sa may sa puso. So, yun lang pala, no? Tanungin mo yung doktor, bawal yung bakuna sa mga taong may sakit. Pero kung sa mga barangay, ang target nila 100%. So, yung barangay na yun, 100%, walang sakit. Kasi ang target nila, kailangan 100% ang mga tao doon, mabakunahan lahat. House to house. Pag hindi ka susunod, hindi ka makalabas o hindi ka makapagtinda sa palengke. So, patay. Doon naman sa may malig, two shots. Dahil hindi ibibigay yung kanyang ayuda. O, kasi senior citizen na siya, minamahal. So, instead na nabakunahan ng 2 shots, nagpa-booster pa yata, o balak magpa-booster, nagkaroon tuloy ng sakit na pneumonia. Patay din. Samantala, yung mga kapatiran na tumayo sa panampalataya, dala-dala yung kanilang mga anak sa pagdalo, 1-year-old, yung iba pa, kapanganak pa dumadalo. Oh. Ako naman, nung nag-start yung pandemic, walang face mask. Mga kapatiran magpa-face mask din. Kahabagan ng Malapino, to the leading principal and pastor. Nandito tayo buhay. Iningatan ng mahal na Panginoon.
Mga kapatiran, dala-dala yung mga anak nila na mga bata pa. Kadlong-kadlong pa nila. Kompleto, yung ating mga children's choir, nandyan lahat hanggang pinakamatanda, basta pwede pang makalakad. Dumadalo sila. Eh, nandyan yung pag-iingat ng mahal na Panginoon, minmal. Kasi ito nga yung mission eh. Paano natin ma-prove? Paano natin mapatunayan sa buong mundo na ang ating Diyos ay buhay kung hindi natin ipagpatuloy yung ating pong mission, minamahal. Pinuntahan ako ng mga pastor ng ibang sekta. Nalulungkot sila dahil sa kanila daw, 80% na. Mga pastor, vaccinated na. 20% na lang yung naiwan. 20% na yon ay kanya-kanya. Mayroon na namang natakot na. So sabi niya, Brad, sa inyo, ano bang stand nyo? Sabi ko, ang stand namin, no to vaccination. Bakit? Buhay kami sa panampalataya. Nung nakilala namin ang mahal na Panginoon, hindi na kami uminom ng gamot, hindi na kami pumunta sa ospital. Ako, 1991, hanggang ngayon, 30 years na. Dati, hindi pwede, mayroon ako maintenance na gamot. Hindi naman kami binabawalan, pero bakit kayo inom? Gumaling ka nga. Sabi niya, maganda ito sa inyo. Dahil sa amin, wala na. Natakot na sila, minimal. Nagbabasa din sila ng Bible. Nasabi nga ng Bible, even the very elect, talagang bibigay. So sabi niya, dito na ako sa inyo. Kasi nabalitaan ko sa Maynila, desisyon ng ibang mga kasamahan namin doon. Hinahanap na nila yung Jesus Miracle Crusade dahil talagang mauubos na sila, minamahal. Talaga naman. Kasi sa mga patotoo, kahit sa mga kapulisan, nanatili po yung ating mga kapatiran na sila po ay tinataya nila yung kanilang trabaho, yung kanilang panampalataya at talagang galit na galit sa kanila yung mga company commander nila. Galit na galit sa kanila yung mga battalion commander nila, minamahal. Pero nung tumagal, tuwang-tuwa na yung mga kanilang mga superior. Na-promote pa sila. Ginawa pa silang kumbaga bodyguard ng kanila po mga battalion commander kasi nakitang malakas ang pananampalataya. So, ganun. Na-realize nila. No? Ganun ang nangyari din sa panahon nila Shadrach, Meshach at saka Abednego. Di ba? Kahit itapon sa hudno. Tumayo pa rin sila sa palataya nila. O anong nangyari? Sabi ni King Nebuchadnezzar, dahil hindi nakita na hindi nasunog. Okay? Ilagay sa hudno. Sabi ni King Nebuchadnezzar, labas kayo dyan, Shadrach, Meshach, Abednego. At inutos sa mga tao, pag hindi kayo sasamba sa Diyos ni Shadrach, Meshach, Abednego, kayo ang itatapon sa apoy. Ganon din sa panahon ni Daniel. Talagang mayroong batas na ang purpose lang doon, si Daniel hindi alam ng hari. O ito na si Daniel, hindi natakot. Anong ginawa niya? Binuksan niya yung bintana ng kanyang bahay 5 times a day. Langin sa Diyos. Nakita ng mga nagsumbong dahil siya nga ang target, ni-report, hinulog siya sa yungib ng leon. Imagine, ihulog ka buong gabi. Binuksan yung butas, hinulog. Ibig sabihin, nasa itaas yung butas, hindi sa gilid. Kasi hinulog eh. Tapos tinakpan. Nakalagay doon, ang hari lang pwedeng magbukas. So the whole night yung hari nag-iisip, ano na kaya, kumusta na kaibigan kong si Daniel? Wala siyang magawa eh. Yun ang batas. Kinabukasan, yung binuksan. Hindi naman siya kinain ng leon. Pinalabas siya. Yung mga nagsumbong, yun ang hinulog. So, ganun ang nangyari sa ating ngayon, minumahal. No? May mga no vaccine card, no ride. Silang nagkahawan. Anong sabi ng presidente? Hindi niya maiisip kung anong nangyari. Hindi niya maunawaan. Dahil karamihan sa mga nagkasakit, karamihan sa mga nahawaan, they are fully vaccinated. Hindi lumalabas sa bahay. Nahawaan sila. So sabi niya, airborne ba? Airborne ba yung virus? Ibig sabihin, yan ba ay kasama sa hangin? Airborne ba yan? O baka naman inborn? Yung tinurok, yun ang sabi niya, baka pagturok, patay. Tapos pagdating sa loob, nag-resurrect. Nabuhay. Kumbaga,
O, ibig sabihin, mayroon na siyang mga agam-agam. No, parang iba na to. Bakit itong Jesus Miracle Crusade? Ito sila. They are protected by their faith. Diyos natin. So, ito yung mission natin, minamahal. Itong pandemic na to, hindi po ito hadlang, ito po yung opportunity na tayo po ay patuloy na magpapatunay sa kanila na ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay totoo. So makikita natin, talagang marami na po, minamahal yung sa Isabela Provincial Jail, yung persecutor ng ating pong kapatiran na jail guard. Ngayon, nag-request na po siya ng mapuntahan sa bahay nila dahil nagkasakit sila, the whole family. Fully vaccinated po sila, minamahal. So, ibig sabihin, naniwala na sila. Nila. So, tayo po ay talagang hindi pa nangyari itong pandemic na to, inihanda na tayo ng malapinon. Pinapangaral na ito ng ating at minamahal na pastor, minamahal. Advance yung pangaral ng ating mahal na pastor na darating talagang panahon na yan. At hindi kayo magsisisi dahil handa na kayo. Kaya niyong tumayo sa panampalataya, kaya niyong mabuhay ang kain-kain. Ang mahal na pastor nga, di ba, sa kampo ng Abu Sayyaf, 3 months. Pinatunayan sa buong mundo yan. 3 months. So kung hindi man sila maniwala na 40 days fasting ang ating mahal na pastor bago umakyat, yung 3 months na pag-stay ng mahal na pastor sa loob ng kampo ng Abu Sayyaf, alam ng ating mga beloved Muslim brothers yan, ating mga kapatirang Muslim sa Mindanao, na yun ang mahal na pastor, na buhay. Buhay. Buhay na buhay. Hanggang ngayon, buhay. So, kahit saan ka pupunta, basta Jesus Miracle Crusade, kahit sa mga bundok, sa mga kampo ng NPA, pagdating namin doon, mayroong haharang, anong religion nyo? Jesus Miracle Crusade. Sila mismo magsabi, yung mga matatanda doon, kilala namin yan. Kilala namin yan. Nasa Maynila, sa Amoranto. Sa Amoranto, yung pastor, yung matatapang. Yung pala, mga NPA, mga NPA yun sila, na tumanda na sa bundok, naglaylo sila doon. Kilala ang Jesus Miracle Crusade dahil ang ating mahal na pastor lumalaban sa komunismo 1980s, 1970s pa, minamahal. Pag-start ng gawain to, minamahal, ay talagang kinalaban ni mahal na pastor ang gawain ni Satanas, the evil of. So, ito na po yung panahon, minamahal. Now is the day. Ito na po yung panahon tayo, namumblima tayo na itong pandemic na to, ano man, don't listen. Huwag nating pakinggan ang mga negatibong mga balita. Ang balita patungkol sa gawain ni Satanas, ang balita ng mahal na Panginoon. So, let us read the Bible at hindi lang po basahin ang Biblia, kundi i-implement po natin, minamahal, sa pamagitan ng ating patuloy na pangangaral ng Ebanghelyo. 24:14 at Matthew 6:33. Huling mga talata. From the book of Gospel to Matthew chapter 24, verse. And this gospel of this kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. Then the end shall come. From the book of Matthew, chapter 6, verse 33. Amen. Praise the Lord. From the book of Matthew, chapter 6, verse 33. Amen. Praise the Lord. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Tagalog. Ito po sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, kabanatang 24 ang talata 14. At ipangaral ariyan sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy, darating ang wakas. Dito sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, kabanatang 6, ang talata ay 33. Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Amen. Amen. Praise the Lord. Yan nga sinabi ko, minamahal, na ang pagpunta
dyan sa abroad ay secondary lang po yung trabaho. Yung unang-una siguro, yun talagang una, yung trabaho. Kasi makatulong sa pamilya, makatulong sa gastusan, pagdating ng panahon, ay hindi lang pala yun. Mayroon palang utos. Pangaral ng Ebanghelyo, ipatotoo sa buong mundo. Sino yung mag-fulfill niyan? Kayo, kasi kayo nandyan. Tapos, nandyan na kayo, ano bang unahin natin? Trabaho o magpatotoo? Sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, isa yan sa ehemplo. Marami namang makapatid tumayo sa panampalataya, minamahal. Makot ko lang yung isang ehemplo. Ang buhay ng ating pong beloved co-preacher, Benji Benito Minamahal. Pinili niyang mag-resign. Mag-resign o tinanggal. So anong plano ng Malapino? Inuna kita Malapino, anong plano mo sa akin? Uuwi na ba ako? Mag-for good na ba ako? Pamilya ko. Pero to God be the glory. Na-renew yung kanyang passport. Yes. Yung visa niya, yung visa pala niya, na-renew. Ibig sabihin, may purpose talagang mahal ang Panginoon. So lahat, pasalamatan, dahil lahat yan ay plano ng mahal na Panginoon, minamahal. Pag marunong lang tayong sumunod, sabi nga ng mahal na Panginoon sa kanya mga piniling mga disipulo, follow me. Yes. Nung sinabing follow me, nila kung anong gagawin, hindi. Hindi naman sinabi ng mahal na Panginoon, Mateo, sino pa yung mga tinawag niya? Sumunod ka sa akin, ganito ang mangyayari. Wala na siyang sinabi. Sabi ba, sumunod lang kayo? O sumunod sila. Araw-araw, nakikita nilang ginawa ng Malapino na ganito pala. So, from glory to glory, ganoon din tayo, minamahal. Nung tayo po ay tinawag ng Malapinoon, wala namang nag-discuss sa atin na ganito mangyari sa iyo, pagkatapos ng mga ilang taon, ganito ka na, gagamitin ka ganito. Wala naman. So, habang nandito tayo, at tayo po'y sumunod sa mahal na Panginoon, kung ano po yung mga tinuturo sa atin, atin pong sinunod, unti-unti po tayong nagkakaroon ng nakaalaman, ay ganito pala, at ganito na ako ngayon. Ginamit na ako ng mahal na Panginoon. Dahil sumunod ako sa Kanya. Awitan po natin ng ating mahal na Panginoon, minamahal. May mission po ang bawat isa sa atin. Hallelujah. Ang ating pong serbisyo, ating ministry is to serve the brethren, and our mission is to share the good news to our fellow countrymen, hindi lang fellow countrymen, lahat ng mga tao, kahit anong lahi yan, minamahal. Hindi po pinag-usapan dyan ng pinag-aralan, basta handa lang po tayong magpagamit. Bukas ang mahal na Pinoon sa mga pagpapala na pinangako sa atin, minamahal. God will open the windows of heaven at ibubuho sa atin ang mga pagpapala. Ano po yung pagpapala nun? Hindi lang po pinansyal yun, minamahal. Kasama na doon ang karunungan. Kasama na doon ang karihan. Lahat na pinangako ng Malapino. Awitan po natin ang ating Diyos na buhay. Thank you.